Nag-iisang anak at mag-ina. Kabilang sila sa 17 namatay matapos matrap sa loob ng nasunog na van sa Antipas, North Cotabato. Bago nagliyab, nasalpok at nakaladkad pa ng truck ang van. Sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Kaloy kayo. Silente, sunog. Nilamon ng apoy ang dump truck na yan sa Antipas, North Cotabato. Nakasalpukan nito ang nagliyab ding van kung saan natrap ang 17 namatay, kabilang si Kimberly. Labis ang hinagpis ng kanyang OFW na inang si Cherry Ann, lalo't graduating nursing student pa naman ang nag-iisa niyang anak. Mahal na mahal ko siya. Lahat ng pagsisikap ko para sa kanya. Mag-ingat siya sa paglalakad niya. Naglahong parang bulak ang pangarap nilang sumunod sa abroad si Kimberly para magkasama na silang mag-ina. Natupok din ng trahedya ang kinabukasan ni Nanay Shirley at kanyang 5 taong gulang na anak na si Coco. Papunta sana sila sa mall sa Kidapawan City para bumili ng sapatos para sa graduation ni Coco sa susunod na buwan. Pero pareho rin silang nasawi. Tanging si Rosario Reyes lamang ang nakaligtas sa nasunog na van. Tumilapon siya nang makasalpukan ng sinasakyan nila ang dump truck. Kasalukuyang nagpapagaling pa sa ospital si Reyes. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang dump truck na may kargang buhangin hanggang sa mabundol at makaladkad ng 50 metro ang pampasaherong van. Nagsorry naman ng truck driver sa pamilya ng mga namatay. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injury, and damage to property. Sa mga pamilya na aking nabangga, humihingi lang sana ako ng paumanhin. Kasi hindi ko talaga sinasadya ang pangyayari. Wala naman talagang driver na sasadyaing i-disgrasya ang sasakyan. Kanina, nakuha na ng pamilya ang lahat ng bangkay na nasa punerarya. Binigyan din sila ng cash assistance mula sa lokal na pamahalaan at sa DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.